wala pa ditong in Philippine age. Wala pa ditong adult, considered adult. So para Pang mga teens to. mga teen sila. Oo. So napakaganda nga storya nun kasi may kikita mo na talagang yung emotional intelligence nila ay kitang-kita na agad. Yeah, yung pagiging aggressive, pasang Yes. sapat. Pero doon din siguro yung dahilan ba't sila naaurahan dito ng Liquid Echo. Kumbaga sa school, pwede natin ialin tulad sa school. Minsan kapag freshman ka, maaurahan ka talaga ng mga senior at saka ng mga junior. O, lalo na pag nakikita mo iba yung aura Oo. ng isang team. So, yun ang kinaganda naman para dito sa Liquid Echo. Kahit lamang na lamang sila, hindi din nila binibigyan ng chance or parang sila din mismo, meron silang guidelines Oo. sa sarili nila na okay, kailangan lang natin to i-continue. And again, Falcon Esports, sinabi natin na parang ibang Falcon Esports yung nakikita natin kanina. So, kailangan nilang ilabas ngayon kung ano yung nagdala sa kanila Yeah. dito sa knockout stage. Kung ating pag-uusapan na yung lineup, guys, technical na tayo, it's the same lineup. The only difference is the ZAS. This time, you don't have any Aurora. Usually, ginagamit kasing Aurora, reactive type ka eh. Reactive ka in terms of yung ultimate mo, gagamitin mo na pang-react. This time, at least may poke sila with the ZAS. Nang bagya, oh. Tsaka merong iba, yung mga solo Zask user, minsan ginagamit talaga si Zask. Alam mo pang split push? Mabilis din kasi mag-push, mabilis din mag-push Yung ZAS. yung Zask. Oo. So pwedeng ibang play ngayon para sa Falcon Esports. Probably ikot sila Correct. sa specific lane, tapos diretso sira ng torre. Pwede mangyari yun. Pasok si Sanford dito. Left jab, right jab. First blood. Para kay 40. Sanji and 40 getting the 2v2 victory. At mukhang si Royal Milk pa mapupuruan. Lumaban na si Royal Milk. Royal Milk. Ay naku, nag-flicker out. Kaya niya ata yun. Sayang, pwede yata sana siyang makapag-spellbomb doon. Pero habang nangyari yun ay kamuntikan din. Tumuloy yung teamfight at mabalik tayo. Kung hindi siya nag-flicker siguro, isang tama pa ng skill. Kaya pwede na, kaya naman binalikan ni Sanford. Pero nahampas ng maso. Sumubok si Sanford doon mang outplay pero nabitin yung isang sapak niya. Minsan ganun din talaga, hindi mo makakalculate pero kaya ba ni Carorito to? Cartesi, masyado malalim, may passive! Ay, nako naman! Round 2! May passive, masyadong matindi yung passive ng isang Dirizla. At nasunod-sunod ng tatlo. Ang Liquid Echo, sama po si Benny Cutie sa top lane. 3 in 1 Na 3-in-1+1. Kailangan mag-iba-ingat ngayon ng Liquid Echo. Kakasabi pa lang natin kanina, Manjin, na yung kanilang disiplina ay parang meron silang principles na ito dapat yung gagawin natin. So kailangan nilang iwasan yung mga ganong mistakes or sabihin na natin asim plays. Parang nadala yung nakakain na sinigang nung isang araw. Alam mo kasi may ritual yan naalala ko last year, yung sinigang mismo yung ginagawang ritual ng Liquid Echo. Pag kumain sila ng sinigang swerte. Ang problema, ito nga alam mo naman yung heavy spin, hindi naman ganun katindi yung damage niyan. Heavy lang yung spin niyan. Nasa loob ng torre, ayun, nag-cheer tuloy si coach. Nagdo-double pa naman din yung yung damage, pero wait lang. Dito sa may top lane natin. Oy, ano na, Sky Piercer na, boss? Mabilis ya, mura rin din kasi yung 1.5 lang kasi yan yung Sky Piercer. 1.5 lang yan, girl So, probably yun yung pinakasulit na Sulit na investment. Oo, maaano mo agad yung return of investment. Sulit extend yan. Mga, kung sa iba, 1 month plan na dito, 3-minute plan. 3 minutes lang. Roy na agad. Roy ka na, Roy. Roy ka na agad dyan sa sa Sky Piercer. Pansin ko first item talaga ni Benny yan sa Roger Siya lang ata nagaganyan sa nakita kong buong MSC. He's only the one, he is the only one. Yan. Na yan ang pinipili sa una. Matindi rin kasi yung dalawang gloves 500, 500, tapos yung resibo 500. Oh, Sulit kompletos recados pa ang gandang implosion para dito kay Kid X. At sa mga pa na penalty zone, pero tapos of blades, ginamit na rin na Sanji ang nakakakuha ng pagong. Oh my God, masyadong napaaga ata yung implosion doon. Ang perfect plan sana doon ni Kid X is to use the implosion para hindi makapag-retribution. Si Carorito, ang problem, may ikot kasi si Carl, so hindi rin makakancel. And eto pa, hindi nga si Carl yung nakakuha ng turtle Si Sanji, another masterful turtle fight for Liquid Echo. Sumubok lumasit si Dax, pero
Kulang. Miscalculation. Oo, napaaga din talaga yung play dito ng Falcon Esports. Pero may kita natin na parang hindi na sila passive, Manjin. Oo. Gumagawa na sila ng sarili ng play. Siguro kailangan lang nilang i-calculate ng tama yung kanilang pagkuha ng objective. Kasi kung nakapwesto din doon yung mga Liquid Echo or mga players ng Liquid Echo, tama. Tapos hindi nila makukuha yung gusto na output. Mahirapan talaga sila. Okay, pasok ngayon ni Sanji. Kalate boy, Sanji is down! And this time, I think Zas and the Terizla really make sense for the lineup ngayon ng Falcon kasi ang mangyayari, Terizla, manghuhuli, meron kang Salmon Force, and the Ducks as the Ling will just go for the last hit. Oo This nga. is a better lineup, this is a better draft for them, I should say, kesa nung game number 2 na talagang hirap na hirap yung buhay nila. Ngayon, mas nakakapalag sila at naitatabla nila yung laro. Para mas may synergy sila ngayon sa heroes pa lang. Kanina kasi parang individual grading. Ika nga pagdating sa recitation, and speaking of layering of skills, si JP pwede lang bigyan anytime. Masakit na yung damage at tatamaan pa nga dito ni Benny. That is a nice skill para dito sa Falcon Esports. Great adjustment for Falcon. Great adjustment from Myanmar. As Liquid Echo trying to find yet another opening in the next turtle fight. Still, mayroon pa rin silang damage. Carl now has the blade armor. So hindi na basta-basta manonormal to. Lalo-lalo na ni Dax. So medyo mahirapan na si Dax dyan, Chantel. Tapos meron na rin dito, parang nakakakuha na rin ng items yung Falcon Esports. So pwede natin sabihin na para dito sa pantay pala yung laban natin. Yes, sir. Imagine, parang sa hero kills lang nag-iba, pero pagdating sa gold ay almost the same. Habang sinisimulan dito yung team fight bago yung turtle. Ilabas dito yung ultimate nung Zas. PX7 lumapit na. Okay, si Sanji ngayon din na target. Napakagandang counter ko mula kay na Royal Milk. At yun pa sa loob ng Salmon Force. Ikot out para kay Carl TZ. Libreng turtle ba ito para sa side ng Falcon for 2 games. Ngayon lang natin makikita makakuha ng turtle ang Falcon. And they definitely won the team fight. Habang si Sanford may iwan flicker out. Ang may Sanford dito wala na. Team Falcon Esports finally getting the upper hand. Kailangan pigilan dito yung synergy or yung play nung Zask, Tigreal, at saka yung Terizla, dumedire-diretso kasi may kita natin dito sa ating instant replay. Napaganda yung explosion, nag-flicker pa pala. May synergy no? Oo, si Kid X, kabisado ni Batang X, hero ni Batang X tong Tigreal nga pala. Favorite niya yan And with that implosion plus the penalty zone, napakarami mong pwedeng mahuli sa side ng Liquid Echo. Even though merong counter spell si Sanji na pwede niya nakawin yon, still the CC, the amount of CC can definitely hurt Liquid Echo. Look at Liquid Echo's lineup. Wala silang mga Purify dito. Look at the battle spells. So talagang majujulibega sila. Okay, eto na naman po nato si Karurito. Karurito mawawala. Zaspik is real para kay PX7. JP coming in. Walang Divine Judgment na ibublow. Sanji, dash out, Shadow Strike. Liquid Echo, maiiwasan ang iba pang casualty. Sobrang aggressive ngayon ng side ng Falcon Esports. Makikita natin na guys na yun yung sinasabi na nakuha nga synergy. So parang siguro sa Liquid Echo dito ngayon, kailangan nilang bantayan yung mga side lanes nila kasi unti-unti nang inangat-ngat. And on this instant replay, ang ganda nung parang kahit isa lang pala yung tamaan ng penalty zone. Malaking bagay na agad yung Kumunoy. Ayan na. Ayan pa, isa-isa na pong nag-cheer. Kanina yung nasa kanan, Ayan. ngayon naman nasa kaliwa. Kung may babalik mo lang yung 2021, the hype was real nung mga nakaraang laban, lalo-lalo na ni Carl versus Myanmar. And this time, nagkakaroon ng pag-asa ang ang Falcon Esports. I think this is a better adjustment for Oo. them. Nagkaroon sila ng magandang frontline. Si Dax, lalasit na lang talaga yun Yun na talaga ang kanyang main job in this game. Even though merong hila si JP, may pang-out kasi yung yung Zas. Yung pag hindi Zas mo ka. na-burst. May siya, parang may cocoon. Iko-confirm Oo, tapos pagkatapos tsaka na magiging butterfly. Tsaka parang nagiging problema pala dito sa Liquid Echo, yung crowd control sana ng side nila. Parang pag napalalim nila doon si PX7 na nakaloob sa cocoon, parang mas masakit para sa kanila. Kaya pala hindi RTC. Pero may kita natin ngayon na meron lang Lord. Si Royal Milk yata ay pwede bigyan anytime. Pero more on focus lang muna. Magiging mahabang Lord team fight to. Dito matitest ang prowess ng Liquid Echo dito sa Lord objective na to. Usually, yung first Lord ay binibigay ng Liquid Echo. Kung papansinin mo yung mga games nila, it's all about the hero para sila dito sa first Lord. Kasi nga madidepensahan naman. I think that's the idea.
This time, sinozone sila ni Royal Milk. Okay, JP, Divine Judgment on Royal Milk. Pasok ngayon ang penalty zone. Royal Milk babanatan si JP, pero si Sanford nandun sa mata kabila. Kanya-kanyang laban dahil si Benny tinatarget dito si Sanford at si Kidex na kay Sanji din pero nakita ni Dax 4D dito ka sa akin habang nandun sa may Geddy. Kidex makukuha na rin at dediretso pa nga yata yung teamfight dito ng mga players natin. 1-for-1 out para kay Benny Cutie dito. Walang Divine Judgment. Royal Milk striking. Wala pa rin makakuha ng Lord. Wala rin Zaman for si Benny. Magki-clear wave lang muna ang Echo. No Divine Judgment yet for JP once again. Pero Synchro Vision coming in from Benny. Carl TZ, pasok! Eto na! Heavy Spin Retribution! Carl TZ! Alam mo, uso ngayon sa Pilipinas yung usapang retri-retri. Eh, syempre, nandiyan pa rin si Carorito tungkol dyan. Trending na naman ngayon na Carl TZ naka-retry pero dito sa Falcons Esports. Yun na nga, 9-4. Kitang-kita sa replay mamaya. Sure ball in replay yan. Oh, mapapanood natin yan. Sinabi na kasi natin kanina nung ginamit si Akai. Oo. Ayaw mong magko-contest pero kasi siya yung nag-contest, dumaan lang eh. Kumaan lang eh. Alam mo, sabi niya yung Akai ko parang Lancelot na to eh. Yung Lancelot kasi dati, yung combo nun, ano ka, turn throws, retry. Eh yung Akai basic lang eh. Pagkatalon mo, ikot agad. Katalon, ikot, retry. Eh alam mo naman mangyayari, ma-ultra stun. Ang nangyari, dun pa siya sa gitna nung pit umiikot. Lahat na yugyug eh. Parang ang nangyari doon, kung meron tayong Lord Dance, si Carl TZ naging disco ball. A disco ball. Alam mo si Carorito meron talagang ano to eh. Meron talagang positive asim eh. The positive asim is real for Carorito. Probably giving space to Liquid Echo at ayun pa. Ang ganda ng setup play doon sa ilalim ng Torre pero napaasin yata dahil patay dito ang ating Sansan Duo at magkakaroon ng retaliation na para sa Falcon Esports. Si Carorito, ang target nila. Naku po, hinahabol na mga uwak. Wala ka ng retreat Carorito. Ayun ba nadala sa hype? Ayun Sobrahan. Nadala lang sa hype. Ang ganda na kasi ng moves. Ang ganda. Minsan kasi, kapag nakaka-retry ka, Chantel, kung magaganda ng moves mo, minsan mamiscalculate mo na yung damage mo eh. Akala mo kabisado mo na. Oo, nangyari. Uy, ang galing-galing ni Carl. Sumigaw yung mga caster. Oh. Kaso hindi ni-replay eh. Hindi ni-replay. Sabi niya, try ko kaya gawin ulit. Try ko gawin ulit. Sabi ni Sanji, teka lang, may implosion ako. Ay, oo nga pala, kulang damage. Oo, nasobrahan. Na-hype lang. Na-hype lang. Oo. Sabi nila parang pwede yata eh. May mga ganun din talagang Moments. moments. Pili ko si Butters ganun minsan pag nagsiset-up ng play. Laging ganun yun, kaya lagi kaming talo. So, May excite. minsan wag lang kayo masyado ma-excite. No? Yan. Masyado lang na-excite. Pero Yan. kasi ang matindi doon sa Falcon, alam nilang mai-excite yung Liquid. Naging ready sila. Na-dodge ni Dax eh. May na-dodge si Dax after niya mag-ultimate. At sa loob ng Torre, lumaban kasi yung Echo. Na-weaponize nila yung sarili nilang Torre. Na-weaponize pa nila, may extra damage pa. Plus, ang mako-comment ko talaga dito, Chantel, walang iba kundi si PX7. Iba talaga si PX7. Dalawang wand na yan, glowing wand, tsaka Genius wand, Divine Glaive. Gumuguhit na yung damage output niyan. Oh, tsaka yung glowing one kasi ngayon nagbago na. Meron na rin siyang anti-spell bump. Doon sa mga hindi nakakaalam guys. So yung mga makukunachi na heroes dito, ang laki na AOE ng hero ni PX7, medyo mahihirapan later on. Pero itong pinaka-importante, nagkakasagutan yung dalawang teams natin na even si 4D ay medyo naiilang din na magpakita. Hirap si 4D dito, hindi siya makaburst eh. Kapag pakito ka kasi, gusto mo 1-2 punch back! Ganun yung tumutunog yung banat mo, lumalagotok, nakakapitas ka ng isa. Ang problema, wala siya mapitas dito. Even the Harit, hindi niya kayang i-one-hit combo. May Purify si Benny dito Oo nga at pala. may extra shield kada dash mo. So, goods na goods si Benny sa kanyang buhay. Eto na naman, round 2. Round 2 ng Lord. Another episode na naman ba ng Carl TZ Retribution? Ayan na naman. Nakita na naman nila dito yung disco ball. Ayan na naman Ang Liquid Echo. Habang Hinaharangan na ni Royal Milk. Kasama ni Royal Milk. Teka lang, manood ko na to nakita na natin to episode 1 kanina. Teka lang. Teka lang, reset. Pa-render muna. Nagre-render na yung Lord. Nagre-render na mag-penalty zone. Sanji with the poke, shadow strike, Carl. Sino kaya unang tatalon? Ang lagkit dito ng hero ni PX7. Laki talaga yan. Ano ba yung mga nilalabas niya? Parang mga salagubang eh. Ano yan? Kumakapit eh. Kaya pala Makate. Oo, kumakapit yan. So, ibis pala yung Mga ibis. mini ibis. Pero nakita mo na mula si Carorito doon, kalahati buhay. Yun yung threat sa kanila ngayon. Kasi pwedeng hindi nila mapansin dito
yung mga pa-something ni PX7 sa sahig. Sa nakaka-bad trip yan kapag kalaban mo ang isang Zaz at gamit na gamit ni PX7, yung mga salagubang, Yan na. salagubang gaming. Binurst agad, inisprayan ng pest control. Inisprayan ni Sanji. Inisprayan ni Sanji, nilagyan ng pesticide. Op! Tingnan natin, lumabas yung Lito. 17K, 16K, 14K ang buhay ng Lord. Sino makakalasit nito? 10K na. Pato 20. Pero medyo malayo yata. Okay, Ayan na. pumasok na si Carl TC. At nakikita ba mga ako? natin kayo, Carl Ay! TC pa rin. Sabi natin baka kayong gamit. Huwag lalaban ng retribution, pero hindi pa tatakasin dito ni Kinex. Itutuloy ang laban na pani si Carl TC dito, but the fact remains, Chantel, siya pa rin nakalasit ang Lord. 5 yun, nilasitan niya yung Lord, siya lang mag-isa. Divine Judge para kay Jamie dito. Pasok ngayon si Benny Cutie. Kakalmo to si Benny. 7% doon. Saan mo sumusuntok? Medyo magulo yung team fight natin, pero diretso dito ang Falcon Esports. Nag-iwalay sila. Nilerespeto nila dami si Benny dito. Benny, synchrovision, passive technique. Ay! Wala to si JP. At yun na nga si Sanford nasa Madang Gendy. Patay din si Benny Cutie. Off-cam kill. 3 for 1. Pero yung Lord ay napunta pa rin sa Liquid Echo kaya hindi pa rin tapos. Sabi dito ng Lord, teka lang, bakit hindi nyo man lang ako inantay bago kayo nag-team fight? Kaya naman pala tatlo. Yung patay kayo sa Liquid Echo, napahaba yung Lord, that's Majin. Umabot pa hanggang sa pagbuhay ng Lord, hanggang sa nawala na yung Lord. But then again, it gave space to Liquid Echo. Carl TC with another clutch retribution. 2 retributions na yun, ha. Alam mo kung ako yung Falcon Esports ngayon, parang hindi ko nagugustuhin na ako yung unang pupwesto sa Lord. Kasi Ayoko na. ine-emphasize natin guys, kasi totoo nga naman, 2 beses na nangyari, susubukan mo pa ba next time? Or kayo na lang magkocontest? Link naman eh. At saka Chantel, 5 yun sa harap niya. 1v5 situation. Kumbaga parang si Allen Iverson kapag crossover sa 5. Ganun yung nangyari. Siya pa yung naka-retry ng Lord. 5 na sila. Usually, ang ginagawa ng Liquid Echo, haharap si Carl TC, bibait-bait ng onte. Si Sanford, magdadragon. Di ba? Kaso walang user. Wala eh. Walang nangyaring ganun. Walang nangyaring zone. Ang nangyari, siya lang mag-isa. Tinapangan niya lang eh. Ako na to eh, kumbaga eh. Alam mo yung para mga swimmer na magdadive, bahala na to. Wala na to, boss. Laban. Ang malapit doon, di naman nakakonceal. Laban at Ang laki ng hero niya, Bes. Oo, buti na lang kamo. Sabi ng Falcon, teka lang, nanakawan na naman tayo ng Lord. Mag-hero na tayo, buti di sila nag-back. O, ayan. Oo, yun ang maganda nilang ginawa. Kasi kung hindi sila nag-hero, pwedeng antayin na. Dito Oo. na nga Liquid Echo yung Lord. So, medyo kung ikaw ang Falcon Esports, Bes, kanina pa dapat tayo nagpo-push Yes. ng Tore ngayon eh. Yes, Lord na ito, 2 Lord na yun eh. Parang medyo masakit na sa ulo yun. So, kailangan pwede sila mag-change. Dito na play nila sa Lord. Hero na lang kaya. Hero na lang kayo, wag na tayo mag-Lord. Nadadalawa na tayo eh. Eto, tower na lang daw muna. Pero lugi ata yung Liquid sa best sa drop, feeling ko. Hindi naman sa drop, sa sustain. Oo. Yung Terizla, sustain nung Tigreal. Kasi ang gusto nila, si San40 yung papang-bang, siya yung babanat eh. Oo, left jab, right jab. Manny Pacquiao ang gusto nila mangyari dyan. Ang problema, tignan mo yung deaths ni San40. Oo nga. 4 deaths si San40, hindi siya makakuha ng magandang snowball kasi inaarangan siya ng Terista. Napakakunat, may passive yan. Ang kunat ng Tigreal, may purify pa yung Benny, si Harit. Tapos mayroon pang Zaska. May Zaspa, hindi Tapos sobra pa, malagkit yung... malagkit yun. Oo, hindi niya napapansin guys, pero mamaya pag na-highlightan na naman Oo. yung hero dito ni PX7, di lang masyado napapansin, pero isa din siya sa dahilan Oo. kung bakit nahihirapan dito pumasok yung Liquid Echo. So parang meant pala yung lineup ng Falcon Esports sa medyo mga melee na, ayan na yung sinasabi natin! Penalty zone on 3. At ito na yung lasit ni Dax. Finally, makakalasit na ako. Dax pumasok dito pero hindi pa rin siya nakalasit. Pinigilan ni Carl TC. Okay lang matalo, wag ka lang makalasit, Dax. Sabi ni Carl. Pero 5 kills kasi si Dax. Nandito si San4D. Shadow boxing. And finally, eto na ba ang kailangan ng Falcon? Maitutuwa nila ang laban at ma-extend nila ang buhay nila sa torneo na to.